Si Cassidy Torrencia ay isang masayahin, masipag at may mataas na pangarap na dalaga. Sa edad nitong 25, isa na itong nurse sa isang private hospital sa Taguig. Taga Laguna si Cassidy. Isa itong anak ng OFW at ang ama ng dalaga ay isang Frances. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito pinanindigan ng kanyang ama. Nagulo ang buhay ng mami ni Cassidy nang umuwi ito ng bansa. Nabuntis kasi ito at siya noon ang nasa sinapupunan nito. May asawa ang mami niya, ngunit nabuntis ng ibang lahi habang nasa ibang bansa. May isang anak itong naiwan at 3 taon nung umuwi ang mami ng dalaga. Sa galit ng asawa nito, pinalayas ang kanyang mami. Kaya lumaki si Cassidy na siya at ang mami lamang niya ang magkasama. Nakatapos sa kursong nursing ang dalaga at nagkaroon ng magandang trabaho. Mag-iisang taon na ito sa hospital na pinagtatrabahuhan nang tumawag ang mami niya mula sa probinsya. Namatay ang kanyang half-sister nang ito ay manganak, kaya umuwi siya ng Laguna para damayan ang kanyang mami. Ang baby na isinilang ni Sheila na kapatid niya, walang ibang pwedeng mag-alaga kundi siya lamang. Mahina na rin kasi ang mami niya dahil sa sakit nitong diabetes. At wala ring pakialam ang stepfather niya dahil wala naman daw itong pamilya na lagi niyang kaaway sa araw-araw. Bakit siya magpapatalo? Hindi naman ito ang nagpapakain sa kanila. Napilitan si Cassidy na umuwi at mag-alaga ng baby. Dahil isa itong nurse, madali lang sa dalaga ang ganoong bagay. Ngunit dahil walang naghahanap buhay sa kanila, unti-unting naubos ang kanyang ipon at 2 taon ng batang inako niyang kanya nang maghanap siya ulit ng trabaho. Isang masayang balita ang dumating. Isang mayamang lalaki raw ang nangangailangan ng personal nurse at malaki ang sahod sa trabahong yon. Para malapit, dinala niya ang ina at anak sa Maynila at pwede rin siyang mag-uwian tuwing weekend. Isang magandang offer na hindi nito tinanggihan. Si Rexor Casanova. Siya ang aalagaan ni Cassidy. Lingid sa kaalaman nito ay isang mabagsik na lalaki ang susukat sa pasensya ng dalaga. Kayanin kaya ni Cassidy ang ugali ng binata kung ang pasensyang tinataglay niya ay kapiranggot lamang. Ano ang mangyayari kung magtapat ang 2 taong palaban? Kaya niyo po ba talaga, ma? Baka kasi hindi pwede. Pwede ko namang kausapin si Miss Misha na dadalhin ko si Dean sa trabaho. Ano ka ba? Makakaabala lang ang bata sa trabaho mo. Kaya ko na yan. Hindi naman siya iyakin at isa pa. 2 years old naman na siya. Nakakaintindi na yan kapag sinaway. Kaya ayos lang, anak. Oh, sige ma, pero kung may problema tumawag kayo kaagad ha. Tumango ang mami ni Cassie. Nasa labas na ito ng gate para maghintay ng masasakyan. Dala ang backpack na may lamang personal na mga gamit. Buhat nito ang anak ng ate Sheila niya na inampun na rin niya. Kaya anak niya na din ito. Anak, be good to Lola ha. Huwag kang pasaway sa kanya. Naman na may sakit si Lola, di ba? Nakita niyang iiyak na ito kaya binuhat niya muna. Huwag ka nang mag-cry. Kailangan kasi ni mami na mag-work. Wala na kasi ikaw pambili ng gatas at diaper sa mga susunod na araw kapag hindi ako nag-work at wala nang panggamot si Lola pag hindi ako nagtrabaho. Mommy, I want to go with you. Hindi mo na ngayon kasi magsisimula pa lang si mami. Kapag naging okay na, tsaka kita isasama, okay? Take care, mami. Din love, ikaw po. Love ka rin ni mami ha, sobra. Pinugpog niya ito ng halik at niyakap. Pagkakitang may parating na taxi, pinara iyon ni Cassie at ibinalik si Dean sa kanyang mami. Pinasadahan niya ang kanyang relo. Mag-aalas 10 na ng umaga. Ingat ka, anak. Kayo din, mami. Bye, baby. Ngumiti siya bago isinara ang pintuan. Habang papalayo ang taxi, kumakaway ang anak niya. Nalulungkot siya. Ngayon pa lang kasi siya mahihiwalay kay Dean. Sa 2 taon na siya ang nag-alaga rito, sobrang napamahal na sa kanyang bata. Kaya nga apelyido niya na ang kanyang ipinagamit dahil magagamit iyon ni Dean paglaki nito. Inako niyang bata paglabas pa lang nito. Pumayag naman ang kanyang mami dahil patay na rin naman ang kanyang ate Sheila. Hindi alam ni Cassidy kung sino ba ang ama ni Dean
Dahil nang umuwi ng Laguna si Ate Sheila niya, buntis na ito. At dahil sa papa nito nakatira ang ate niya, wala silang alam ng mami niya dahil may sarili silang bahay at madalang lang itong pumunta sa kanila. Alam ni Cassidy na may galit si Ate Sheila niya sa kanya dahil mas pinili ng mami nila siya kaysa kay Tito Oscar at kay Sheila. Kinukuha naman kasi ito ng mami nila pero ayaw sumama. Na-brainwash na kasi ng asawa ng mami niya. Kaya nga nagulat na lang din sila na ang nurse pa ang tumawag sa mami niya noong namatay ito sa hospital dahil ang papa nito ay nasa kandungan ng iba at hindi inalala si Sheila. Pero siguro kung kasama sila nito, hindi mamamatay ang ate niya kung may nag-alaga rito. Hindi ganoon ang sasapitin ng kanyang ate. Sana nga kung sino man ang ama ni Dean, wag nilang magpakita habang buhay o hindi nito malaman na may anak ito sa kanyang ate Sheila. Dito na lang kuya. Kinabahan si Cassidy. Buti na lang tumingin siya sa address at sa labas. Kung hindi, baka nakalampas na siya. Kakaisip niya ng kung ano-ano. Nakaligtaan niya tuloy ang tungkol sa taxi. Ito na nga ho yun, bababa na ho ako. Ngunit hindi itinigil ng driver ang sasakyan. Medyo kinakabahan siya. Kuya, dito na lang ho. Anya, lumakas na rin ang kanyang boses. Tiningnan siya nito mula sa salamin sa harapan. Ang pangit ng hayop kong makangisi at mukhang may masama itong balak. Kaagad niyang binuksan ang kanyang bag at kinuha ang cutter sa bulsa. Tsaka siya lumapit sa bandang likuran ng driver seat. Ibalik mo kuya, kung ayaw mong laslasin ko yung leeg mo. Sinasabi ko sa'yo kuya, kaya kitang patayin. Kabibili ko lang na to kaya ibalik mo. Teka, oo, eto na. Ibaba mo ang... Hindi, ibalik mo sa pinanggalingan natin. Mas idiniini kasi ang hawak at unti-unting dumidiin ang patalim noon sa leeg ng lalaki. Kitang-kita ni Cassie ang takot sa mukha nito. Ako pa talagang nakita mo? Hayop ka, bilisan mo! Isinuot ni Cassie ang bag niya. Buksan mo! Sigaw ulit nito. Pagbukas ng lock ng pinto, sinipa niya iyon matapos pihitin. Nakatutok pa rin ang patalim sa leeg nito at nang magkaroon ng pagkakataon, mabilis siyang lumabas. Ngunit hindi pa naisasara ang pinto, kumaripas ng taxi paalis. Napamura nang wala sa oras si Cassidy. Kinabahan siya doon. Buti na lang, dala-dala niya yung cutter. Naisip niya na kasi ang mga ganito. Lalo na at papasama na ng papasama ang ibang tao. Pagbukas ng gate, nagpakilala lang ang dalaga. Pinapasok naman agad siya matapos niyang ipakita ang ID sa gwardiya. Ang laki-laki ng bahay na yun, kaso parang lahat ng dingding salamin. Paano kaya kapag kumikidlat? Baka naman makidlatan yung tao sa loob. Ang ganda-ganda pero kung magkakabahay man siya ayaw niya ng ganito. Kitang-kita kasi yung tao sa second floor. Wala yatang privacy. May malawak na terrace sa ikalawang palapag. Natigilan si Cassidy nang may lalaking naroon at nakaupo ito, nakatanaw sa malawak na compound. Hindi niya halos makita ang muka dahil may kalayuan. Yun siguro ang lalaking kanya nga alagaan ayon kay Ma'am Misha. Magandang umaga po, ako si Cassie. Oo, kilala kita. Alam kong darating ka ngayon. Naitawag na kasi dito ni Ma'am Misha ang tungkol sa'yo. Bago lang. Ngumiti ang babaeng bumungad sa kanya sa pintuan. Ako si Duray. Ako ang kasambahay dito. Inabot niya ang pakikipagkamay nito. Saktong pumasok si Cassidy nang makarinig sila ng sunod-sunod na kalabog mula sa ikalawang palapag. Get out! Lumabas ka dito! I don't need anyone, so get out! Gulat na gulat si Cassie, habang si Ate Duray parang normal lang ang tingin nito. Mas matanda sa kanya si Duray, sigurado siya doon. Maya-maya, umiiyak na bumaba ang isang babae, humahagulgol. Ana, uuwi na ako Ate Duray, ayoko na dito, demonyo siya ate, wala siyang puso. Gusto sana niyang magtanong, kaso kumaripas na ito patungong kusina. Napabuntong hininga ang katabi niya. Bakit ate? Ano ba ang... Yan ang problema kay Sir Rexor. Ayaw niyang uminom ng gamot. Ayaw magpa-therapy sa tuhod. Ayaw magpagalaw. Araw-araw niyang sinasabi na gusto niya nang mamatay. Pang-20 na kay Ana ang mga umuwing umiiyak na nurse. Dahil kung hindi ka babatuhin, bubulyawan ka niya hanggang sa ikaw na lang ang tumigil. Ganun ba?
Ganyan kasi kapag nasanay ka na malakas at normal lang katawan tapos biglang hindi ka na makakalakad. Hindi ka ba natatakot kasi? Ngumiti siya. Paano siya matatakot kung halos buong buhay niya kaaway niya ang asawa ng mami niya? Tuwing nalalasing kasi ito, susugod sa kanila at magwawala. Siya ang laging katapat nun. Hanggang nitong huli, napagod na yata. Bakit siya magpapaapi? Pareho lang naman silang tao. Pupuntahan ko si Sir Rexor sa taas. Kausapin mo muna si Ana. Natakot talaga yun for sure. Tumango naman ito. Paglapat pa lamang ng paa ni Cassie sa second floor, ramdam niya ang negativity ng buong paligid. May mga nabasag na mga muebles. Mukhang mula sa silid. Binato iyon palabas. Tumama sa railings ng hagdan at nabasag. May mga bote ng alak. May mga aklat, mga damit at kung ano-ano pang gamit ang pinagbababato palabas. Lumapit si Cassie sa nakaawang na pinto. May 3 pintuan sa second floor. Sa dulo at sa kaliwang bahagi ng pasilyo na magkasunod. Mukhang yung nakaawang sa dulo ang silid ni Sir Rexor. Doon din kasi nagmula ang kalat. Ang daming kalat. Kumatok ang dalaga. Sa ikalawang pagkakataon ay kumatok ulit siya nang walang sumasagot sa kanya. Sir Rexor? Anya, ngunit walang sagot. Papasok po ako, sir. Anya at binuksan ang pintuan. Doon na tumambad ang sobrang daming kalat. Halos lahat ng makita ni Cassie ay basag. Pati ang flat screen TV na 55 inches ay wasak din. Ang center table na salamin, basag, mga lampshade at mga nakadisplay. Ganito ba kamiserable ang pakiramdam nito at halos walang natira sa gamit nito dahil sa pagwawala? Isa-isa na dinampot ni Cassie ang mga basag na bote. May trash bin pero basag rin, pero pwede pa namang gamitin. Walang Rexor sa loob ng silid. Ang hula niya, nasa teres ito. Hinayaan niya muna at isa-isang nilinis ang mga nagkalat. Who are you? Ngunit natigil si Cassie sa pamumulot ng mga kalat nang marinig niya ang malamig na tinig mula sa likuran niya. Ang boses niyon kasing lamig ng yelo. Tumayo siya at nilingon ito. Ngunit natigilan ng dalaga nang masilayan ang mukha ng binata. Nakasakay ito sa automatic wheelchair. Walang buhay ang muka, halatang stress, pati ang buhok ay mahaba. Yung balbas nito, halatang ilang araw nang hindi naaahit. Natigilan pa si Cassie na para bang pamilyar ang mukha nito. Para kasing nakita niya na ito, hindi lang niya maalala kung kailan at kung saan. I said, who are you? Ang tigas ng mga salitang yun. Magandang araw po, sir. Ako si Cassie, ang bago mong nurse. I don't need you. Ang lamlam ng mga mata nito na parang may malalim na iniisip. Lilinisin ko lang po itong mga kalat, sir. Sagot niya rito. Ang gwapo nito pero yung titig parang hindi niya kayang tagalan. Hindi kita kailangan. Muli nitong sabi. Walang buhay ang bawat salita at sagot nito. Kitang-kita ni Cassie sa mukha nito na kailangan talaga nito ng kausap. Kailangan ng kasama at tagapag-alaga. Dahil kung galit ito sa mundo, siguradong hindi magtatagal, aabot ito sa pagpapakamatay. Are you deaf or what? I said get out of my room. Hindi siya sumagot. Ibinalik niya ang atensyon sa mga kalat sa sahig. Alam mo sir, kung lahat ng tao itataboy mo, paano ka matutulungan yan? Hindi ito sumagot. Itinuloy niya ang pamumulot ng mga basag na bote. Maraming bote ng alak ang nabasag sa sahig. Nang tumahimik ang paligid, inilipat ni Cassie ang tingin sa lalaki. Nagtama ang mga mata nila. Naroon lang ito sa bukana palabas ng teres at nakikinig sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam na umusbong sa kanya. Hindi ko kailangan sino man sa inyo. Anito, tsaka ito tumalikod patungo sa labas. Paano ka gagaling kung ganyan ka, sir? Paano ka matutulungan kung itinataboy mo lahat ng taong gustong tumulong sa'yo? Tumigil ang automatic na wheelchair nito. Paano ka makakabangon kung ayaw mo ng tulong na galing sa iba? Bigla itong humarap sa kanya. Ang lugmok na mukha nito, napalitan ng galit na muka. Why? Kaya mo bang ibalik ang dating ako? Diyos ka ba? Who are you? A magician? An exorcist? What? Tell me kung sino ka. Ang diin ng bawat kataga nito. Hindi nakasagot si Cassidy. Bawat salita nito, may dalang malalim na sugat. Kung wala ka sa mga yun, stop.
dahil hindi mo na maibabalik ang dati. I can. Tumigil ito sa paglayo. Kung magtitiwala ka sa akin, sir. Ngunit hindi na ito sumagot. Just get out. Ayoko nang makipagtalo sa kagaya mo. Ramdam na ramdam ni Cassidy ang bigat ng mga salita nito. Nawala na ito ng pag-asa. Paano niya ito ibabalik sa dati? Paano niya ito matutulungan? Kung may paraan lang. Habang nasa gitna ng paglilinis, tumunog ang cellphone ni Cassidy. Sinilip niya muna si Rexor. Nasa terrace pa rin ito at nakatanaw sa malayo. Para talagang may kamukha ito. Hindi lang niya maalala kung sino. Ma? Anak, gusto kang makausap ni Dean. Umiiyak at namimiss ka daw. Bigla siyang natigagal. Si Dean ang kamukha ni Rexor. Tumambol ang kanyang puso. Posible kaya? Hi Cassie, ako si Misha. Kamusta ka? Mula sa sala, tumayo sa sofa ang magandang babae. Ang amo ng mukha nito, halatang mabait sa titig at mukha pa lamang. Ang ganda-ganda niya. Nakangiti ito habang marahang hinahaplos ang may umbok na sinapupunan. Mukhang malapit ng mga anak. Kabababa lamang ni Cassie mula sa kwarto ni Rex. Naglinis siya. Total at naroon ito sa pool. Nagsaklay ito pababa. Kaya naman ito, isang binti nga lang ang gamit. Hinayaan na lang muna niya ito. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya ito napipilit na uminom ng gamot at magpa-therapy. Magandang hapon po ma'am. Nahihiyang lumapit siya dito. Makikipagkamay sana siya pero yakap ang iginanti nito. Mabuti na lang at nakita kita. After 2 years ng paghahanap ng asawa ko sa'yo. Sa wakas, nagbunga rin ang pagbabayad niya ng PI to find you. Nagulat si Cassie nang magsalita ito. Ramdam na ramdam niya ang sinseridad. Halika, maupo ka. Ipinahanap niyo po ako? Nag-aalang ang tanong niya. Oo, nakita kita minsan noon sa St. Luke's Hospital sa Taguig. Nung na-hospital si Rexor at nasa ICU. Nandun ako nang sabihan mo siyang, Diyos lang ang may karapatang magdesisyon kung mabubuhay ka o mamamatay. Hindi niya na maalala. Sa dami ba naman ng mga pasyenteng nasabihan niya nun? Never mind kung hindi mo maalala. Siya nga pala, nandito ako kasi gusto kong ibigay yung copy ng medical record ni Rexor. Gusto kong tingnan mo to at lahat ng mga kailangan niyang gamot para makatayo siya. May therapy din siya, pero sabi ni Doc, siya na lang ang pupunta dito. Natanong ko nga kung pwede bang imasahe yung tuhod. Sabi niya, alam naman daw ng nurse kung paano ang tamang proseso ng ganun. Opo, alam ko naman po yun ma'am. Ano ka ba? Misha na lang ang itawag mo sa akin. Isa pa hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Pilit siyang napangiti. Nahihiya siya. Sobrang bait naman kasi nito. Baby? Napalingon sila ng sabay sa main door. Isang matangkad at matipunong lalaki ang bumungad. Nakapamulsa pa ito nang pumasok doon. Kamukha ito ni Rexor. Sandali lang, may sinasabi pa ako. Si Rex baby nasaan? Ang sweet naman ng boses ni Misha. Nakakainggit. Ang gwapo ng asawa at ang macho. Nasa garden. We need to go na. Pinasadahan ito ang suot na relo. Hinihintay na tayo ng ubi mo. Hindi ito pinansin ng babae at bumaling sa kanyang tingin. Kasi sana pagtiyagaan mo si Rexor ha. Sana wag kang umalis. Tila nagmamakaawa ang boses nito. Hinawakan din siya nito sa kamay. Opo naman. Ngumiti ito nang marinig iyon buhat sa kanya. Kapag umalis ka, hindi na namin alam kung anong gagawin dahil lahat tinatanggihan niya. Kahit si Hendrix, hindi nito pinapakinggan. Please Cassie, ikaw na lang ang pag-asa namin. Nautal ito sa dulo. Maagap na lumapit ang lalaki. Hey, huwag kang umiyak. Makakasama sa baby natin yan. Oo, sige. Sagot niya. Inakay na rin ito patayo ng asawa. Hendrix pala ang pangalan ng lalaki. Kailangan na naming umalis. Salamat Cassie. Tumayo siya. Sinundan ng dalawa patungo sa pinto. Ngunit biglang may naalala ang dalaga. Misha. Marahan itong lumingon. May naging girlfriend ba si Sir Rexor noon na Sheila ang pangalan? Nagkatinginan ng mag-asawa. Bahagyang nagulat pa si Misha. Why? Gusto ko lang sanang malaman. Nag-aalangan pa talaga siya.
Nakakahiya kasi at baka ano pang isipin ng dalawa. Meron pero hindi na namin alam kung nasaan siya eh. Matagal na rin kasi nang hiwalayan ni Rexor si Sheila. Wala na kaming balita sa kanya. Tumambol ang kanyang puso. Tama ang kanyang hinala dahil kamukhang kamukha ni Rexor si Dean na pamangkin at tampon niya. Na hindi na nakasagot si Cassie nang magpaalam ang mga ito. Nanatili siyang tulala habang nakatanaw sa malayo. Kahapon lang, sinabi niya pa na sana wag nang magpakita ang ama ni Dean pero dito siya napunta sa ama mismo ng bata. Nagtatayuan ng balahibo niya sa katawan. Hindi niya alam kung anong dapat na gawin. Sasabihin ba niya kay Rex? Paano kung kunin nito ang bata? O baka hindi nito akuin si Dean? Tsak na masasaktan ng bata. Cassie! Napalingon si Cassie kay Duray sa lakas ng sigaw nito. Bakit? Si Sir Rex, tumalon siya sa pool. Bilis Cassie! Gulantang ang dalaga sa narinig at mabilis na tumakbo patungo sa pool area. Come on, wake up please. Wake up. Ate, tumawag ka na ng rescue. Bilisan mo. Makailang ulit na mouth-to-mouth resuscitation ni Cassie si Rexor. 4 na beses nang bigla itong napaubo ng sunod-sunod. Agad nitong itinaas ng bahagya ang ulo upang makahinga ng maayos. Hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niyang mailabas nito lahat ng nainom. Yung kaba ni Cassie dumadagundong. Cassie, tumawag na ako. Napatingin ito sa binata. Sir, okay na po ba kayo? Malakas na usal nito nang makitang patuloy sa pag-ubo ang lalaki. Why did you do that? Habol ang hiningang tanong nito. Gusto mo ba talagang mawala na? Hindi mo ba naisip ang mga tao sa paligid mo? Ang kuya mo, si Miss Misha. Wala ka ba talagang iniisip kundi ang sarili mo? Hindi niya na nakaya pa ang inis. Basang-basa si Cassie at yung suot nitong white uniform bumabakat ang panloob nito. Tumalikod si Duray. Sa gate ko nahintayin yung rescue. Anito, tsaka ito kumaripas paalis. Mukhang umiiwas lamang na mabulyawan. Pinilit nitong tumayo matapos kunin ang saklay. Hindi siya sinagot. Wala ka palang kwenta. Napasinghap si Cassie. Tumigil sa paghakbang si Rexor. Duwag ka. Isa kang napakalaking duwag. Muli niyang sabi. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi ito sumasagot. Naiwan si Cassie sa pool area. Basang-basa siya. Nalungkot siya sa isipang kung sasabihin niya ang totoo, mabago kaya ang isip ng lalaki. Pero paano kung hindi? At hindi nito akuin ang bata? Si Dean ang kawawa kapag iyon ay nangyari. Susubukan muna niya kung kaya niya ba itong mapasunod. Pero kung hindi, doon na siya gagawa ng paraan. Hindi pwedeng tumigil. Dahil oras na tumigil siya, siguradong mawawalan na ito ng pag-asa. Pagdating ng rescuer, pinatingnan lang ni Cassie si Rexor. At nang maging okay naman ito, umalis din agad ang rescue patrol. Mabuti na lang at naagaw pa niya. Paano na lang kung hindi? Para kay Sir Rexor ba to? Oo Cassie, pero hindi rin naman niya yung kakainin sigurado. Bulalo yun, may kaning chop suey at isang saging para sa hapunan ni Rex. 7:00 ang gamot nito, kaya 6:30 PM dapat kumain na ang binata. Si Cassie ang nagdala nun sa taas. Ngunit palapit pa lang siya sa nakaawang na pintuan nang makarinig siya ng sunod-sunod na mura. Malulutong na mura at halos lahat ng masasamang salita nabanggit na nito. Hindi na kumatok pa ang dalaga. Diretso niyang itinulak ang pinto gamit ang kanyang paa. Fuck! Ngunit muli itong nagmura nang makita siyang pumasok at gano'n na lang din ang gulat niya nang makitang nakaboxer lang ito. Walang suot na short or ng t-shirt. Sorry sir. Bigla siyang nag-iwas ng tingin. Bakit kasi nagbibihis nang hindi naglalak? Bubulong-bulong na anya. Wala ka bang bibig? Pwede ka rin kumatok, right? Inis nitong sabi. Bakit? Papapasukin mo ba ako kung kumatok ako ha? Nilingon niya ito at hirap na hirap itong magsuot ng pajama. Akin na nga, ako na nga dyan. Kahit bisit na busit, mas pinili ni Cassie na lapitan ang binata. Hindi rin nakapagprotesta si Rexor dahil naagaw agad ng dalaga ang hawak nito bago pa siya nagsalita. Napalunok si Cassie. Yung boxer kasi nito, parang hindi siya mapakali sa nakapaloob doon. Ang sexy din nito, yung six packs nito sobrang perfect. Hindi ito nagsalita
Nakatitig lang sa kanya. Bahagya siyang yumuko upang ipasuot dito ang pajama. Sumunod naman kahit seryoso. Hindi rin nagmura o nagsalita ng hindi maganda. Maya-maya, pinagsuot na rin niya ito ng t-shirt. Naramdaman ni Cassie ang hininga ni Rexor sa mukha niya. Ang bango ng bibig nito, parang may mentol ng inunguya. Sumusunod lang ito sa kanyang nais hanggang sa umupo ito sa kama. "What's your name?" Ngunit natigilan si Cassie nang ito ay magtanong. Iyon ang unang beses na narinig niya itong kumalma sa pagsasalita. Ang baritono ng boses nito, ang sarap pakinggan, ang mahina at baritonong tinig na iyon. Kinuha na rin ni Cassie ang medyas at sinuotan ng magkabilang paa nito. "Cassie di but you can call me Cassie." Nang sandaling yon, parang may kung anong pakiramdam ang nagpagulo sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya malaman kung sa titig ba ni Rexor o kung sa boses nito. Ang mga mata nito na parang lungkot ang umuuko pa. Gusto niya itong tulungan, gusto niyang sabihing narito siya, pero alam niyang hindi iyon madali. Natigilan si Cassie nang tumayo ito. Tumayo na rin siya mula sa may paanan nito. Kinuha ang saklay na nakasandig sa tabi ng kama at lumapit sa round table sa gilid ng kama. Nahagip niya agad mula doon ang isang beer in can at kukunin iyon ni Rex. "What are you doing?" Ngunit gulat na gulat ito nang hukulitin iyon ng dalaga at sunod-sunod na tinungga. "Bawal sa ito, ako na lang ang iinom." Anya, tsaka iyon nilagok ng sunod-sunod. Maya-maya, biglang nahulog ang walang lamang lata, pero para namang inaapoy ng sikmura niya sa alak na ininom niya. Pinilit niyang tumayo ng maayos, pero parang humahawi ng kusa ang katawan ni Cassie. Napatingin siya kay Rexor nang marinig niya ang pagtawa nito. Mas bumabagay dito ang nakangiting muka. Napakagwapo. "Gwapo mo ah. Bagay sa'yo kapag nakaganyan ka." Lasing nitong ani. Sunod-sunod namang napamura ang binata nang bigla na lamang natumba sa mismong balikat nito si Cassie. Nilingon nito ang dalaga and he can stop smiling while looking at her. Ngayon lang siya nakakita at naka-encounter ng babaeng matigas ang ulo't siraulo. "Thank you for saving me, Cassidy." Bulong na Anya. "Magandang umaga, Cassie. Kape?" "Sige, salamat ate. Ako nang magtitimpla ng akin." Naghihikab pang dumampot ng tasa si Cassie na nakapatong sa lagayan sa lababo. Mag-aalas 5:40 na ng umaga. Masakit ang kanyang ulo dahil sa beer na tinungga niya kagabi. Buti na lang din nagising siya ng hating gabi. Gulat na gulat pa siya kung bakit nandun siya sa kama ni Rexor na tulog. Tapos katabi niya yung lalaki. Mabuti na lang at malaki yung kama at hindi sila nagkadikit. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Kagabi lang siya uminom, kaya sa isang beer, natumba agad siya. Paano ngay hindi siya sanay? "Cassie, nakapitong kutsara ka na ng asukal. Baka hindi mo na mainom yung kape mo." Biglang napatingin ng dalaga sa hawak na kutsara at nangangalahati na yung asukal sa kanyang tasa. Buti na lang at asukal pa lang ang nailalagay niya. Wala pang kape. Natawa si Duray sa kanya. "Sorry, hindi ko napansin." Nahihiya niyang sabi. Bakit ba? Sino ba yung nasa isip mo? Si Sir ba? Biro nito. Siniko pa siya nang mapadaan nito sa kanyang gilid. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ano namang pinagsasasabi nito? Hindi wala lang, naisip ko lang si Dean. Natigilan ito, pero hindi naman nagtanong kung sino si Dean kaya hindi na rin siya nagpaliwanag. Malay ba niyang hindi ito interesado kaya hindi na siya nagkwento. Ngayon ang ikalawang araw ni Cassie sa trabaho. 3 araw pa bago siya makauwi. Mamaya'y tatawagan niya ang mami niya para kamustahin. Baka kasi umiiyak na naman ang kanyang baby, lalo na't hindi ito sanay nang wala siya. Tinapay na may peanut butter lang ang kinain niya't kape. Mamaya na siya mag-aagahan ng mga 9 AM dahil doon kasi siya nasanay. Matapos magkape, naligo lang siya't nagpalit para akyatin si Rexor. Kailangan itong kumain bago uminom ng gamot. Tsaka imamasahin niya ang tuhod nitong may injury para mabilis gumaling. Bukod sa gamot, may therapy session pa ito every Saturday. Kaya ngayon kada umaga, imamasahin niya. Paakit na sana si Cassie nang maabutan niya sa hagdan si Rexor.
Hindi nito ginamit ang wheelchair at nagsaklay lang na marahang bumababa mula sa hagdan. Nag-iwas ng tingin si Cassie. Naroon pa rin kasi yung hiya niya. Ramdam na ramdam pa rin niya yun. Aalalay sana siya nang sumampa ang paa nito sa first floor pero hindi ito nagpahawak sa kanya. Mukhang dinadalaw na naman ng Espiritu Santo ng kamaldituhan kaya halos magdugtong ang kilay. Tahimik itong dumiretso sa dinner. Sinundan niya lang at hindi na umimik pa. Baka kasi mapahiya lang siya'y mahirap na. Inayos na lang ni Cassie ang mga gamot nito para pagkatapos na itong kumain, iinom na lang ito ng mga yon. Inilatag niya sa platito at inilagay sa tapat nito. Hindi pa rin ito umiimik. Hindi na rin siya nagsalita. Baka kasi wala na naman ito sa mood. Pero si Duray, panay ang ngiti sa kanya na parang sinisilihan ng puwetan. Ano naman kayang problema ng babaeng to at parang hindi maihisa kinatatayuan? Matapos ng agahan, aahitan niya si Rexor ng bigote. Sana naman ay pumayag. Ipapanalangin niya yon. Habang nakatayo at nakatitig siya kay Duray, tumunog ang cellphone ni Cassie. "Excuse me, Anya." Kaagad nitong hinugot ang cellphone sa bulsa. "Yes, baby. How are you? Are you okay?" "Yes, of course. I miss you too, baby. Oh, you're so sweet, my love." Ngunit biglang tumigil si Cassie sa pagsasalita mula sa unahan nang marinig niya ang pagtikhim ni Rexor. Lumingon siya kay Duray. Pinapatahimik siya nito ayon sa senyas nito. Malayo naman siya, nasa bukana ng main door. "Oo, sweetheart, I need to." "Cassie!" Tinawag siya ni Duray. May dala iyong senyas at itinuturo noon si Rexor. "Cassie." Natigilan si Cassie nang boses na ni Rexor ang marinig niya. "I love you, mamaya na." "Cassie di." Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang malaking boses nito sa buong kabahayan. Galit ang tinig na iyon. Ano naman ang problema ng taong to? "Yes, sir." Pero bigla siyang napaiwas ng tingin nang magsalubong ang tingin nilang dalawa. Galit na galit ang mukha nito. "May oras ka para sa pakikipaglandian at may oras para sa trabaho." Anito, tsaka ito tumayo sa kinauupuan ni hindi nito ininom ang gamot na kanyang inihanda. Nag-iigting ang bagang niya pero tinawag pa rin niya ito at hinabol ang gamot at tubig. Pero hindi ito uminom. Lumabas na ito ng main door. Natatawa niyang nalingunan si Duray. "Who the hell is that, Duray?" Anito, kumunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan. Yun ang tanong ni Sir sa kausap mo kanina. At muli na namang tumawa si Duray. "Aalis ka na? Magkape ka muna." "Hindi na, Ate Duray, sa bahay na lang." "Maaga pa naman, sumabay ka na sa aming mag-agahan." Pamimilit ni Duray kay Cassie. Bagpak lang na maliit ang dala niya. Total at sa Lunes ay babalik din naman siya dito. 6:30 pa lamang, kaya inilapag niya muna ang bag para magkape. Nagugutom na nga rin siya, kaya hindi na siya nagpapilit kay Ate Duray. Naghahanda ito ng breakfast ni Rexor. Ito ang unang linggo ng trabaho na kanyang natapos. Sobrang hirap pero kinaya. Kinaya niya kahit kapiranggot lamang ang kanyang pasensya. Kaya rin pala niyang maging mahinahon sa kabila ng lahat. Siguro, dala na rin ng kanyang nais na matulungan niya si Rexor at gumaling na ito ng tuluyan. "Hindi ka ba magpapaalam kay Sir Rexor?" Ibinaba ni Cassie ang tasa ng kape. Nilingon niya si Ate Duray na nasa harap ng kalan at nagsasangag. "Hindi na, tsaka si Miss siyang nagpapasahod sa akin. Hindi naman siya. Kung magtanong di sabihin mo te. Pero kung hindi, wag mo nang sabihin. Pero sure naman hindi yun magtatanong." Napatawa niya si Duray. "Anong hindi? Hindi ka ba nakakahalata? Nung may tumawag sa'yo, halos mabali yung leeg nun kakasilip sa'yo sa living room. Panay tanong sa akin kung sino yung katawagan mo, kung bakit daw kailangang tumawag sa gitna ng trabaho mo. Galit na galit. Kita mo naman yung reaksyon niya. Kulang na lang ibalibag niya yung upuan sa tabi niya." Hindi nakasagot si Cassie. Anong problema na Rexor kung ganun? "Hayaan mo siya, Ate Duray. Baka dinadatnan lang ng sapi niya." Pero in fairness, may patanong-tanong na si Sir kahapon. Yung naligo ka tapos, naabutan niya ako sa kusina. Nasan ka daw? Ang sweet niya. Ngumiti siya ng bahagya. Ang dami talagang alam ni Ate Duray. "Mauna ka nang kumain, Cassie. Ihanda ko lang yung pagkain ni Sir. 7:00 kasi ang inom niya ng gamot.
Kailangan kumain siya sa oras. Yun kasi ang sabi mo eh. Pagtalikod ni Duray, dala ang tray na may lamang agahan ni Rexor, kumain na rin siya. Nitong mga nakalipas na araw, umiinom na ng gamot si Rex. Kadalasan, after kumain ni Rex, ipapatong lang ni Cassie sa harap nito yung platito na may gamot. Iinumin na niya, kaya hindi na siya halos nahihirapan. May mga oras na matigas talaga ang ulo nito. Pagbalik na lang niya kakausapin si Rexor na magpaahit ng balbas at magpagupit. Sana lang talaga'y pumayag. Palabas na si Cassie ng main door nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang mami niya ang tumatawag. Uuwi ka ba anak? Opo ma, paalis na po ako. Si Dean po. Tulog pa siya. Ngumiti si Cassie. Mag-iingat ka. Bumili ka na lamang ng itlog. Naubusan kasi tayo ng itlog. Sige po ma. Favorite kasi yun ni Dean. Lalo na yung hard-boiled egg na halos araw-araw nito gustong kainin. Nag-iwan lang si Cassie ng note sa ibabaw ng mesa para sabihing umalis na siya. Pero nang palabas na ang dalaga ng main door, humahangos na tinawag siya ni Duray. Halos lipa rin ito ang hagdan, makababa lamang ng mabilis at siya'y maabutan. Bakit ba Ate Duray? Pinapatawag ka ni Sir. Hingal na hingal nitong sabi. Bakit daw? Hindi ko alam. Sabi ko kasi na day off mo. Sabi sa akin tawagin daw kita. Bahala siya dyan. Day off ko naman ngayon. Hoy! Sigaw na Ate Duray nang hindi siya nakinig dito. Baka magalit yon. Hayaan mo na. Kailangan ko nang umalis. May naghihintay pa sa akin sa bahay. Anya, hindi na rin naman niya narinig pang sumagot si Duray kaya tumalikod na siya. Ngunit gano'n na lang ang gulat ni Cassie nang may humuklit sa braso niya nang palabas na ito ng gate. Paglingon ng dalaga, nanlalaki ang mga mata niya nang makita niya si Rexor. Nakulang na lang magdugtong ang kilay habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita ang galit sa mukha nito. At aalis ka nang hindi ka nagsasabi? Ang baritonong tinig na yon ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Day off ko. Nag-aalangan na tugon niya. No, you don't. Tapos makikipagkita ka sa baby mo. You're not going anywhere. Nanlaki ang mga mata niya, lalo na nang hilahin siya sa braso pabalik. At anong pinagsasasabi nito? Hindi niya maintindihan. I need your help to shave my beard. Saglit lang siya nitong nilingon. Nauutal pa ang mga kataga nito. Halatang pilit na pilit ang mga sinasabi. Takang-taka talaga si Cassie. Paano ito nakarating agad sa labas? Gayong saglit lang naman siyang nakatalikod kanina habang naglalakad sa pathway. Alangang lumipad ito. Okay, pero uuwi na ako after nyong. Hindi ito sumagot. Pinauna siya nitong pinaglakad. Nasa likuran niya ito't nakasaklay. Nag-aalangan man, hindi na siya nagtanong, lalo na't galit ang mukha nito. Pumasok na sila ng main door nang tumunog naman ang kanyang cellphone. Pinauna niya si Rexor, tsaka niya kinuha ang cellphone sa bulsa ng suot na jacket. Hindi na nito napansin ang binata nang tumigil pala sa paghakbang. Narinig agad ni Cassie ang matinis na boses ng kanyang anak sa kabilang linya. Good morning baby, kamusta ka? She's not coming home forever, so stop calling her, okay? Bye. Napatda si Cassie sa kinatatayuan niya. Nang biglang agawin ni Rexor ang cellphone niya at binulyawan ng nasa kabilang linya. Ni hindi nito hinintay ang sagot ng bata. Inoff nito iyon ng walang sabi-sabi at ibinalik sa kamay niya. Huwag kong maririnig ulit na tumatawag yan dito. I assure you, wawasakin ko yung cellphone mo kasi di. Pagbabanta ng binata, nag-iigting ang bagang nito sa galit. Ano bang problema nito? Gayong bata lang naman ang kausap niya. Gustong-gusto ni Cassie na sampalin si Rexor ng matauhan. Subalit ayaw naman ng dalaga na mag-away lang sila, kagaya nung unang dating niya. Kaya hanggat maaari, pinipigilan niya talagang wag magalit dito o mabulyawan ito para mas madali niyang mapasunod. Kagaya na lang kanina, kailangan bang bulyawan ito ang bata ng ganun? Nais niyang sabihin dito na bata ang sinisigawan nito. Kaso baka magtanong ito at malaman ito ang totoo. Natatakot si Cassie na kapag nalaman ito ang tungkol kay Dean, baka kunin ito ang bata o may posibilidad na hindi nito akuin ang bata. Mas masakit ang ganun, lalo at baby pa lamang si Dean. Wala itong alam, na hindi niya nga alam kung ano bang totoong nangyari sa kapatid niya noon at kay Rexor.
Baka may malalim na dahilan kung kaya't inilayo ni Sheila ang bata dito. Hindi naman kasi aalis o lalayo ang isang tao kung hindi ito nagawan o nakagawa ng kasalanan. Kung si Sheila ang may kasalanan, kung nag-cheat ito halimbawa, bakit kamukha ni Rex or si Dean? Batang version ito ni Rex at sa ibang tingin pa lang, hindi na kailangan ng DNA para malaman kung kanya ba o hindi dahil sa tindig. Sa muka at kahit sa ngiti, kaparehong kapareho ni Rex. Hindi naman niya itatago habang buhay. Iisipin muna niya kung ano ang pinakamabuting pwede niyang gawin lalo na't bata pa talaga si Dean. Magsisimula na ako, huwag kang malikot. Seryosong sabi ni Cassie sa binatang nakaupo sa toilet bowl. Naglagay muna si Cassie ng shaving cream sa lahat ng bahagi ng pisngi na nasasakop ng beard nito. Seryosong seryoso ang dalaga. Ngayon lang kasi niya iyon gagawin at baka magkamali pa. Lalo't masyadong matalim ang shaver na kanyang gamit. Bagong-bago pa nga yata yun at hindi pa nagagamit. Habang inilalapat ni Cassie ang bubble foam sa buong panga nito ay nakatitig lamang si Rexor dito. Hindi iyon napansin ng dalaga na sinusundan ng tingin ni Rex si Cassidy saan man ito gumawi. Napansin nito ang pinkish lips at cheeks ng dalaga. Even her long eyelashes and perfect shape of eyebrows. Her pointed nose at mamula-mula nitong buhok. Huwag kang malikot, look up. Ani ng dalaga nang simulan nitong igalawang shaver. Ganyan no, look up nga kasi. Tsaka nito marahang itinaas ang ulo ni Rexor. Naglalakbay ang shaver sa leeg nito paakyat sa panga. Then inulit iyon ni Cassie na sa kanan naman. Ang kapal, hindi mo man lang sinubukang i-shave ito kahit minsan sa isang linggo. Paano pala kung walang gagawa para sa'yo? E di para kang si Kristo kung ganun. Sabi nito at patuloy na pinapadaloy ang kamay sa lahat ng bahagi ng pisngi nitong may balbas. Tahimik lang si Rex na nakatunghay sa dalaga. Hindi pa rin ito napapansin ang mga mata ng binatang hindi nawawaglit sa mukha nito. Okay, let me see kung okay na. Masayang sabi nito nang makatayo ng maayos. Marahan iyong pinunasan ng maliit na towel ni Cassie. Oh, may natira pa. Ngunit bigla itong natahimik at inayos ang sarili nang makitang titig na titig si Rex sa kanya. Parang pinalis agad sa isang iglapang tawa sa mukha niya. Tsaka iyon biglang nagseryoso. Mukhang ngayon ka pa lamang nakapag-shave ng balbas. Hindi mo ba to ginagawa sa baby mo? Or should I say your love? Tumaas ang kanyang kilay. So hindi nga. Hindi alam ni Cassie kung mabibwisit ba siya o kikiligin. Lalo na't proud pa itong sinasabi yun sa kanya. Tahimik pa rin siya habang nilalagyan ng shaving cream ang natitira nitong balbas. Itaas mo at huwag kang magsalita, baka masugatan ka. Ilang sandali niyang inilapat iyon ng maayos gamit ng kabilang palad. Nagpunas muna siya sa towel na nakalagay sa kandungan ni Rexor at sinimulang i-shave ulit ang natitira. Maganda ang pangalan ng baby mo, Dean. Biglang tumikwas ang kamay ni Cassie sa sinabi nito at talagang hindi nito makontrol ang shaver na hawak. Napamura si Rexor. Maagap na gumalaw si Cassie para punasan ng cream sa pisngi nito at may dugong sumama. Ayan, kasi naman sinabi kong wag kang magsasalita kapag nagsishave. Let me see, bitiwan mo ko para magamot ko. Never mind, it's fine. No, hindi fine yon. It's really fine. Anito ulit. Pero inagaw niyang mukha nito at hinawakan sa pangat pilit pinapaharap sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Dumadagundong ang kanyang puso. Ako na, just go. Kanina pa tumatawag ang love mo, baka mag-away pa kayo. Hindi niya talaga ito maintindihan. Ano bang problema sa tumatawag? Hindi ko siya lover, yeah, I love him so much. But he is not my lover, okay? Kaya tumigil ka na. Nag-igting ang bagang ni Rexor. Tumayo na ito sa kinauupuan nito. Then sino siya? Kung hindi mo lover ano? Kalmado pero may halong inisang tanong. Ano bang pakialam mo? Personal ko ng buhay yun at hindi ka na. Personal nurse, right? So kung personal, ibig sabihin sa akin, mine akin lang. So ano bang definition mo ng personal ha, Cassidy? Let me remind you one thing, Cassidy. Kung sa akin lang. And this leg of mine, mas gugustuhin kong wag nang makalakad para nandyan ka pa rin habang buhay. What?
Napatda siya. Mami! Matinis na sigaw ni Dean nang buksan ni Cassie ang pintuan ng apartment na inuupahan nilang pamilya. Mag-aalas 11 na iyon. Lumingon ang mami ng dalaga na nasa sofa at sinusubuan si Dean ng kanin. Tumayo ito matapos ilapag sa center table ang platito. Tinanghali ka na anak, sabi pa nito nang kunin sa kanyang groceries at mga ulam na pinamili niya. Oo nga ma, yung boss ko kasi masyadong di ko maintindihan. Dugtong niya sa huli, tsaka siya lumapit kay Dean nakabababa lang ng sofa. Malapad ng ngiti ang rumihistro sa mukha niya ng kanya itong buhatin. Ang bigat mo na nak. Tumawa pa ito ng kilitiin ng dalaga. Mabuti na lang talaga at nakauwi na rin siya. Tanghali na rin, kung hindi pa sila nagkasagutan ni Rexor, hindi pa siya makakaalis. Para talagang ewan ng lalaking yun, pati bata ba naman ay idadamay sa kamaldituhan. Kung hindi pa nga dumating yung therapist, hindi pa siya makakaalis. Para tuloy lumabas na tumakas siya kanina pag alis niya. Hindi nga siya nakapagpaalam kay Ate Duray. Love din kaw, Mommy. Mommy loves you to my love. How are you? Fine, Mommy. Ear din siya, tit. Tsaka nito itinuro ang tenga. Masakit daw ang kanyang tenga. Yun ba yung boss mong sumigaw sa bata kanina? Bakit niya sinigawan yung bata? Wala bang sira ang ulo nun Cassidy? Baka nababaliw. Wala ma, suplado lang po talaga siya. Sinundan ni Cassidy ang ina sa kusina. Buhat pa rin si Dean. Ang laki na ng baby niya. Parang kailan lang, hirap na hirap pa siyang bumangon tuwing madaling araw para ipagtimpla ito ng gatas. O kain na, akin na si Dean at hindi pa ubos yung kanin niya. Hinalikan niya sa noo ang anak bago niya iabot ang bata sa kanyang mami. Nagugutom na rin kasi siya. Halika apo, ubusin mo yung kanin mo. Sumama naman ito. Grabe, nangalay agad ang braso niya sa pagbuhat kay Dean. 2 years old pa lang kasi, nasa 13 kilos na. Baka nadagdagan pa nga dahil lumaki pa ito. Sinabawang tambakol na may kamatis at pechay ang kanyang ulam. May piniritong baboy na ilang piraso. Na-miss niya ang luto ng kanyang mami. Kumain ka na ba ma? Ay oo, tapos na. Kumain ka lang dyan. Doon lang sumubo si Cassie. Nag-iisip ang dalaga kung sasabihin ba sa mami niya ang tungkol kay Rexor. Kung aamin ba siya na ang boss niya ay siyang ama ni Dean. Nag-aalala kasi siya, lalo at may sakit ito. Siguro sa mga susunod na lamang na araw kapag okay na ang lahat. Tsaka hindi na rin naman niya sasabihin kay Rex ang tungkol kay Dean. Lalo na't hindi niya alam kung tatanggapin ba nito ang bata o hindi. Siguro bago siya magdesisyon, kakausapin muna niya si Miss Misha para kahit paano may information siya tungkol sa nangyari sa ate niya at kay Rexor. Kapag agad-agad kasi siyang gumawa ng desisyon, hindi niya alam kung anong magiging desisyon nito. At bukas niya tatawagan si Misha. Mas mabuting sa labas sila mag-usap kaysa sa mismong glass house ni Rex. Mommy? Yes anak? Why sila me daddy? My kid doon sa out and my daddy siya. Why din no daddy mommy? Nagulat si Cassidy. Ang bata pa nito sa edad na 2 taon at kalahati pero nakakapagtanong na ng ganun. Kasi anak, di na po halika na. Sleep ka na doon. 8 p.m. na. Tama na yung pakikipaglaro kay mami at pagod yang si mami apo. Tumingin ito sa kanya. Ngumiti siya rito. Hindi pa ngayon ang tamang oras para sabihin ng totoo. Aayusin muna niyang dapat ayusin. Mabuti yung sigurado kaysa ang magsisi siya sa huli dahil sa kanyang mga desisyon. Sige na anak, matulog ka na doon para bukas pupunta tayo sa simbahan. Nagliwanag ang mukha nito. Hinalikan niya ito sa noo. Are you excited ha? Sunod-sunod itong tumango bago ito nagpabuhat sa kanyang mami. Good night, mommy. Good night, my love. Ang ganito ka-cute na bata, ipagkakatiwala lang niya sa hindi siya sigurado kung tatanggapin ba ng ama. Syempre hindi. Siya ang naghirap na palakihin ito. Tapos ganun-ganun na lang. Hindi pwede. Kailangang alamin muna niya ang totoong nangyari. Mag-aalas 8 ng umaga nang umalis sila ng bahay kinabukasan. Sa simbahan muna sila tumuloy bago dumiretso sa mall.
At dahil gutom na ang anak niya kahit kami milk pa lamang, pumasok na sila sa isang kilalang fast food chain para kumain. Ngiti-ngiti si Dean habang naghihintay sila ng kanilang order. Favorite niya kasi ang McDo, kaya hindi talaga mapoknat ang ngiti nito sa labi. Sa kabilang banda naman ay Jollibee, magkatabi lang ang mga fast food sa mall. Kaya hindi kailangang lumayo para maghanap ng makakainan. Ngunit habang naghihintay, napukaw ang atensyon ni Cassie sa kabilang fast food. Mukhang may birthday celebration at doon sa mismong Jollibee ginanap ang party. "Mommy, look si Joby!" Biglang tumayo si Dean at tumakbo palabas nang makita ang mascot ni Jollibee. Kasama ang iba pang mascot ng Jollibee na si Hetty, Popo, Yam, and Twirly. Hinabol ni Cassie ang kanyang anak na patungo sa entrance ng fast food. "Hello, Joby!" Sigaw ng bata na kumuha ng atensyon ng karamihan sa mga bisita. "Cassidy?" Ngunit napatda ang dalaga nang may lumingon na babae na nakaupo sa harapang bahagi nila. Namilog ang mga mata ng dalaga nang iyon ay makilala, si Miss Misha, at may dala iyong batang babae na siguro kaedad lang ni Dean. Lumipat ang tingin nito sa bata nang agawin niya si Dean sa mga batang naroon. Binuhat niya ito upang hindi na magtatakbo sa loob at makalikha pa ng atensyon. "Anak mo?" Muli nitong tanong. Hindi maputol ang titig nito kay Dean. At huli na rin siya para itago pa ang mukha ng bata sa babae. "Si Sheila?" Marahang tumango si Cassie. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Misha. Halatang hindi ito makapaniwala sa kanyang mga sinabi. "Anak ni Sheila kay Rexor?" Inulit na naman ito ang kanyang sinabi. Paulit-ulit nitong pinagmamasdan si Dean habang naglalaro ito sa play area ng mall. Kasama ang panganay na anak nito na si Hesha. Ang ganda ng anak nito, kombinasyon ni Hendrix at Mesha. Ang tangos ng ilong at perfect ang mukha nito. Shiny hair din ito na mahaba. Matanda lang si Dean ng 5 buwan sa anak nito. Birthday party yung dinaluhan ng mag-ina, ng kaibigan ng anak ni Misha. "Hindi pa ito alam ni Rexor?" "Hindi pa. Wag muna sana." "And why?" "Di ba sinabi mo iniwan ni Rexor si ate dahil sa'yo? I think hindi niya aakuin si Dean. Kasi di kilala ko si Rex. Kahit ganun yun, mabait yun. At kahit nga walang DNA test, kitang-kita sa bata't hindi pwedeng ipagkaila na ama niya talaga si Rex." Nag-aalangan pa rin talaga siya. Nilingon niya si Dean. Ang saya-saya nitong nakikipaglaro sa pinsan. Nakabantay lang din ang mami niya sa bukana ng play area. Lalo't may ibang bata ang naroon, baka magkasakitan. Hindi rin kasi lahat ng oras nakatingin ang crew ng play area. "Alam kong tatanggapin niya si Dean. Napakagwapo ng bibi mo. Alam kong hindi niya yan itatanggi, Cassidy. At baka yung bibi pa nga niyang maging daan para magpagaling ito at ituloy ang therapy niya." Oo, may punto naman si Misha. Yung inaalala niya ay baka kung matanggap nga ni Rexor, kunin naman sa kanya ang bata. Mahal na mahal niya si Dean at anak niya na ang turing dito. Hindi nga siya ang nagluwal pero hindi naman iyon ang basihan para maging totoong ina. Ang pagmamahal niya kay Dean higit pa sa kanyang buhay, higit pa sa kanyang sarili. Hindi nga rin siya nag-boyfriend dahil ibinuhos niya ang lahat ng oras niya sa bata. Tapos kapag sinabi niya, baka sa isang iglap, agawin sa kanya si Dean, hindi niya yun kaya, hindi niya talaga kakayanin. "Cassie, are you alright?" Napaayos siya ng upo at nilagok ang kape na natitira sa baso. Nanunuyot yata ang lalamunan niya sa isipang yun. Paano kung kunin niya si Dean sa akin, Misha? Natigilan ito. Mukhang hindi yata iyon napaghandaan ng babae. Ani mo'y nagulat din sa tanong niya. Lalo na at siyang biological father. Gayong ako, titang ina lang. Mas may karapatan si Rex, Misha. Paano? Hindi ko kayang ibigay si Dean sa kanya. Kung ganyan nga, kailangang ibigay mo si Dean sa daddy niya. No, hindi ako papayag. Tumaas ang boses ni Cassidy. Nagulat si Misha at napahawak sa tiyan nito. Agad siyang tumayo at lumapit dito. Sorry Misha, may masakit ba? Tell me, saan ang masakit? Tumingin ito sa kanya, tsaka itong ngumiti. Hindi sumakit, gumalaw lang si baby. Malumanay na sagot nito. Kinabahan naman tuloy siya, parang hindi siya nurse sa kanyang ikinilos.
Kasi naman hindi niya nakontrol ang sarili. Sorry, nahihiya niyang sabi. Ano ka ba? Natural lang yun na magagalit ka. Kahit ako naman, kung kukunin ng batang minahal ko ng sobra, hindi rin ako papayag. Pero paano? Itatago mo na lang ba ang tungkol kay Dean? Paano si Rexor? I think he needs to know the truth. Bumuntong hininga siya. Hindi rin niya alam kung anong dapat niyang gawin. Baka pwede niyo pang pag-usapan. Isa pa, mapapakiusapan naman si Rex mabait naman yun. What do you mean? Na mag-co-parenting kayo. Total, mami ka ni Dean at daddy niya si Rex. I think, pwede yun, right? Napalunok siya. Pag-iisipan muna niya ang lahat. Hindi siya susugal ngayon, lalo't hindi pa lubusang magaling si Rex. Mahihirapan siya kung sakali. Hindi rin nagtagal ang usapan nila ni Misha. Dahil nasa likuran na nito si Hendrix at mukhang sinusundo na sila. Daddy! Napalingon sila sa playpen. Lumabas na si Hesha at tumatakbo itong lumapit sa daddy nito. Natigilan si Dean. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pumantay si Hendrix sa anak at binuhat ang bata. Marahang lumabas si Dean at tahimik na lumapit sa kanyang paanan. Kitang-kita ni Cassie ang lungkot sa mga mata nito. Pinasadahan ni Cassie si Hendrix. Nahuli niya itong nakatingin pala kay Dean. Nagtatanong ang mga mata nito. Lumingon ito kay Misha. Kay Rex. Bulong nito. Gulat na gulat si Hendrix at tila napansin nito ang reaksyon sa mukha ng bata. Kaya pati si Dean, binuhat na rin ito. Hello young man, you're handsome and cute. Masigla nitong ani. Titig na titig si Dean sa Tito Hendrix nito. Pero maya-maya, umiti na rin ng sabihin ni Hesha na mabait ang daddy nito at handsome like Dean. Alam na ba ito ni Rex? Ngunit pinigil iyon ni Misha, tsaka ito umiling. Mag-usap tayo mamaya, not here. Maya-maya, nagpaalam din ang mga ito dahil may trabaho pa raw si Hendrix. Alam ni Cassie na naiinggit si Dean kay Hesha dahil may daddy ito. Nasasaktan din siya. Hindi lang talaga siya pwedeng magdesisyon, lalo na't batang pinag-uusapan. Baby na wala talagang alam sa mga nangyayari. Hello? Oo, ako, bakit? Sino sila? Ano? Saan? Kailan? Sabihin mo kung saang hospital. Nabuhat agad ni Cassie si Dean nang marinig niya ang kanyang mami na aligaga at may kausap sa cellphone. Oo sige, pupunta ako, salamat. Bakit ma? Takang tanong niya. Anak, critical si Henry at nasa hospital siya. Kailangan kong pumunta doon kasi. Ha? Bakit? Anong nangyari sa asawa mong lasenggo? Nabangga raw ng van. Anito, sumikdo ang kanyang puso. Kahit kailan talaga, puro problema ang dala nito. Nasaan ang kabit niya? Bakit? Hindi ba pumunta doon? Wala daw kasama anak. Pupuntahan ko siya. Dito muna kayo. Ikaw munang bahala sa apo ko ha. Uuwi lang ako ng bahay bago ako umuwi ng Laguna. Wala na rin siyang magagawa pa. Binigyan na lang niya ito ng pera para may pamasahe at budget. Kailan po kayo babalik ma? Hindi ko pa alam kung critical si Henry tsak matatagalan ako anak. Paano po si... Ngunit nagpaalam na ito tsaka kumaripas ng takbo. Alam niya na kahit demonyo ang ugali ng asawa nito, mahal pa rin iyon ng kanyang mami. Napabuntong hininga na lang si Cassidy. Paano na ngayon si Dean? Dadalihin niya ba sa trabaho? Tinitigan niya ang bata. Nakatulog na pala ito habang nakadantay sa kanyang balikat. Ang bilis namang makatulog. Sa bagay napagod siguro kakalaro. Mukhang no choice si Cassie. Dadalihin niya talaga si Dean sa bahay ni Rex bukas. Ibig sabihin, yung tinatawag mong may love at baby, literal na baby? Namimilog ang mga matang sabi ni Duray nang makita nito ang anak niya. Bakit? Ano ba sa palagay mo ate? Kasi akala ko boyfriend o asawa mo. Pati tuloy si Cassidy, natawa na rin sa kanyang sinabi. Ate, pwede bang wag mong sasabihin kay Sir Rex na nandito ang batang to? Anya, tulog si Dean nang marating nila ang bahay ni Rex, kaya pagpasok ng kwarto niya, inilapag lang ni Cassie ang bata, tsaka ito iniwan sa silid. Mamaya pa iyon gigising. Bakit naman? Ayoko lang na magalit siya. Sabihin mo nga, magkakilala na kayo ni Sir noon paano? Natigilan si Cassie sa tanong niya. Bakit?
Kasi yung baby mo, kamukhang kamukha niya si Sir Rexor. Kinabahan ng dalaga. Marites pa naman si Duray, baka hindi ito makapagpigil. Inaasahan na ni Cassie ang sandaling to pero kinakabahan pa din siya. Sana lang talaga, bumalik agad ang kanyang mami. Nakausap niya kagabi, baka abutin pa daw doon ng 2 hanggang 3 araw. Ate, kasi, so anak nga ni Sir. Oo. Ha? Napatili na lang ito. Kilig na kilig. Narinig lang naman niya ang sagot ng dalaga. Totoo? Nanlalaki ang mga matang napahawak ito sa magkabilang braso ni Cassie. Ano kasi, bali yung totoong mami ni Dean, patay na at ate ko. Mahina nitong paliwanag, tumigil ito sa pagtili. Ibig sabihin, may chance na. Tsaka nito ipinakita ng magkabilang hintuturo nito at pinagdaop iyon. Na? Ano ka ba? Na syempre maging kayo. Mabuti na lang at wala pang iniinom na tubig si Cassie dahil kung meron, baka naibuga iyon ng dalaga sa mukha ni Duray. Hindi siya sumagot sa babae. Pinilit niya na lang itong wag magsalita. Ipinaliwanag niya kung bakit at kung ano ang dahilan niya. Sana lang talaga'y makumbinsi ni Cassie si Duray para si Dean lang ang kanyang iisipin. Nangako naman ito, kaso minsan hindi rin mapigilan ang bunganga ni Duray. Nakainom na ba ng gamot si Sir? Oo, katatapos lang. Siguro mga 5 minuto na ang nakalipas bago kayo dumating. In fairness kasi, nakakapaglakad na ito ng maayos. Kaso hindi pa rin nawawala yung saklay. Pero may improvement naman ayon sa doktor. Dahil noon kasi halos hilahin ito ang isang paa. Ngayon, naihahakbang niya na kahit papaano. Effective ang pagmamasahe mo sa kanya tuwing umaga. Masaya siya. Sana'y magtuloy-tuloy na. Nasaan siya? Nasa garden hindi mo ba nakita? O baka nasa pool area? Hindi siya umakyat lumabas si Sir kanina. Gumapang ang kaba sa kanyang puso. Ibig sabihin ay nakita siya ni Rexor. Kumabog ang kanyang puso. Kaya nga maaga pa silang pumunta dito ni Dean para hindi sila makita ni Rexor. Dahil sa ganitong oras, hindi ito lumalabas. Nakakulong lamang ito sa silid. Tapos sinilip niya pa yung balcony kanina bago niya ipinasok si Dean sa compound na para bang magnanakaw ang kanyang style sa pagpasok ng bahay. Kinakabahang hinanap ni Cassie si Rexor. Kung nasa pool area ito, hindi sila nakita ni Dean, pero kung nasa garden, patungo na si Cassie sa garden nang mapukaw ang atensyon niya sa boses na nagsalita mula sa likuran niya. Bakit hindi sa akin sinabi ni Misha na may asawa na pala't anak yung kinuha niyang nurse para sa akin? Marahan siyang lumingon. Seryoso ang mukha ni Rexor na nakatitig sa kanya. Sumikdo ang kanyang puso nang makitang maayos na ang buhok nito at nagupit na. Bagay na bagay dito ang buhok nito ngayon. Ha? Stop pretending. Nakita kita with your son. Ano? Sa susunod asawa mo nang dadalhin mo dito sa bahay ko, ha? Mariing napapikit si Cassie sa lakas ng bulyaw ni Rex. Anong pinagsasasabi ng taong itong asawa? Tinalikuran ni Cassie si Rexor. Iniwan ito ng dalaga. Hinayaang magalit at isigaw ang kanyang pangalan. Bakit siya makikipag-usap sa siraang tuktok nang akala yata lahat ng iniisip nito ay totoo? Gumagawa ito ng sariling konklusyon na para bang alam nito lahat. Mabuti na lang talaga at tumigil din ito nang hindi siya pinansin ni Cassidy. Oh, nakita mo ba si Sir? Dinaanan lang ni Cassie si Duray. May dala itong mga kortina at mukhang magpapalit sa bawat silid. Anong nangyari? Bakit pare yatang nag-away na naman kayo? Pero sumunod pala ito sa likuran niya patungong kusina. Sira ulo ate. Wala naman kasi akong ginagawa sa kanya. Tapos kung ano-anong sinasabi sa akin, gumagawa ng sarili niyang kwento na purong kathang isip lang niya. Kasi naman, kahit may mga gagawin, mas pinili nitong makipag-chismis sa kanya. Bakit kasi ayaw mong sabihin ng totoo? Para matahimik na. Hindi mo pa rin talaga naiintindihan, no? Nangunot ang noo ng dalaga. Ang hina mo pala. Tumawa ito. Si Ate Duray may asawa na ito't 2 anak, pero nasa Bulacan. Iniipon lang daw yung day off para kapag umuwi, medyo matagal nitong makasama ang mga anak. Ano ba yun, te? Kung ganyan ang lalaki na nagagalit kahit wala kang ginagawa, lagi kang inaaway at pinagsasabihan ng kung ano-ano, abay ibig sabihin ay type ka. You know, in love kapag ganun. Hindi nakasagot si Cassidy.
Halatang nagulat ito sa narinig mula kay Duray. Ha? Hinampas na siya nito sa braso. Huwag kang ang inosente. In love nga kasi sa'yo si Sir. Oo, yun na talaga yun. Nauutal na ito. Hindi niya tuloy halos maintindihan ang sinasabi. Sige kasi, magpapalit pa ako ng kurtina sa taas. Pero maya-maya, halos hinahabol na ang boses nito sa bilis ng palatak. Napabuntong hininga siya. Hinayaan niya si Ate Duray. Hindi niya na ito nilingon pa. Diretso si Cassie sa tapat ng fridge at kumuha ng tubig. Parang nanuyot ang lalamunan niya sa inis kay Rexor. Ano raw sabi ni Ate Duray? In love? Si Rex? Paano mai-inlove yun? Nangaaway nga yun araw-araw, mai-inlove pa sa'kin? Siraulo pala yun eh. Oo baka nga, siraulo nga talaga si Rex. Napalingon si Cassie ng bigla, tsaka niya naibuga ang tubig na iniinom nang masulyapan kung sino ang nasa likuran niya. Malutong na napamura si Rex nang masalo nito lahat ng tubig na naibuga niya. Kanina ka pa ba dyan? Hindi alam ni Cassie kung mahihiya o magagalit dito. Hindi ito sumagot. Marahan itong lumapit sa kanya na para bang walang problema ang kanang tuhod nito. Siraulo kasi minahal niya ang babaeng may anak at asawa. He is insane. Totally insane. Mahina nitong sabi. Nag-iwas si Cassie ng tingin. Malamlam ang titig nito na para bang sobrang lugmok. Gaya noong unang beses na nakita niya ito sa balcony ng kanyang kwarto. Bago pa siya makorner sa sulok, umiwas na agad ang dalaga. Pero pagdaan niya sa gilid nito, naagaw ni Rex ang kanyang braso. Bumangga ang mukha ni Cassie sa dibdib nito nang hilahin siya nito palapit dito. Mariin siyang napapikit dahil doon. Umatras ang dalaga ng bahagya para ilayo ang muka sa dibdib nito. Sana pala ay pinahanap na kita noon pa para hindi ako naunahan ng iba Cassie. Dismayado nitong sabi. Ang lungkot ng mga mata nito, pati na ang tinig. Hinawakan nito ang panga niya at bahagyang itinaas. Nagkatitigan silang dalawa. Dumagundong ang kanyang puso. Dalangin lang ni Cassidy na hindi iyon marinig ni Rexor. Pwede bang palitan mo na lang siya? Hindi siya makasagot. Nasapawan na ng kabog ng dibdib niya ang mga salitang nais niyang isagot dito. Hindi na rin makagalaw sa kinatatayuan ng dalaga. Para itong natuod doon. At kahit alam nitong hahalikan siya ni Rex, hindi siya lumayo, hindi siya makalayo, animoy napako siya sa tinatapakang sahig. Hey! No, my mommy! Ngunit biglang napawi ang kakaibang pakiramdam na iyon ni Cassidy nang marinig nito ang matinis na boses ng anak niya. What you doing? Das ma mommy? Tsaka nito muling itinuro si Rexor na hindi nakagalaw sa kinatatayuan na titig kay Dean. Hindi man lang napuputol ang titig ni Rexor sa bata, lalo na nang lumapit ito kay Cassie at pilit na hinila ang mami nito palayo kay Rex. Come mommy, Dean il protect you. Anito pa, hila-hila ang dalaga palayo. Sumama naman si Cassie. Pero si Rex, sumusunod ang tingin nito sa baby boy na halatang galit. Pero kahit ganun, napaka-cute pa rin ito. Alam na ngayon ni Cassie kung saan nagmana ng ugali ang kanyang baby boy. Walang iba kundi sa ama nito. Tiningnan ulit ni Cassie si Rex. Lumipat na ang mata nito sa kanya. Nagtatanong, takang-taka at gulat na gulat. Mukhang kaagad nitong napansin ang mukha ni Dean. Why you doing to mommy ha? You bad? Usal nito matapos nitong itago sa likod nito si Cassie. Nakala ng bata ay kayang-kaya talaga nitong protektahan ng kanyang mami. Hindi makapagsalita si Rexor. Napakurap-kurap ito at nakita ni Cassie ang sunod-sunod na paglunok ng binata. I think we need to talk, Cassidy. Pero nakaalerto si Dean. Narinig ng bata ang sinabi nito. Dalawang mga kamay nito ang humawak sa binti ng dalaga. No talk to my mommy. Doon na nagsalita si Cassie. Binuhat niya si Dean. Anak, hindi naman siya bad. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng mami nito. Why push you, mommy? Mukhang nagkamali ng pagkakaintindi ang anak niya. No, my love. Hindi niya ako sinaktan. Say sorry to him, baby. Nag-aalangan pa ang bata. Pero nang gumalaw ito para lingunin si Rexor, ibinaba niya na si Dean. Hindi pa rin ito pinuputol ang titig sa bata. Sorry. Mahinat na hihiyang sabi ni Dean.
Napangiti si Rexor. It's alright, young man. I forgive you. Ngumiti si Dean. What's your name, baby? Kumunot ang noo ni Dean. Lumingon ito sa kanya. Tila gusto nitong magpaalam kung sasagutin ba nito ang tanong o hindi. She smiled at him, kasunod ng pagtango niya. Nang makita iyon ni Dean, humarap ulit ito kay Rexor na nakatitig lang sa bata. My name is Dean. Hello, Dean. I am Rexor. Nice to meet you, young man. Nagulat si Cassie nang bigla nitong yakapin si Dean. Lumingon ang bata sa kanya na may pagtataka at gulat. Nginitian niya ang bata. Maya-maya, tumatakbong bumalik sa tabi niya si Dean. Pero panay ang lingon nito kay Rex. Nagtataka siguro kung bakit siya niyakap ng bata. Sinundan ito ng tingin ni Rex. Alam ni Cassie na marami itong gustong itanong, pero hindi pa rin siya sigurado kung sasabihin niya ba ang lahat. Hindi pa kasi niya alam kung ano ang magiging desisyon nito kung sakali. Pero sa narinig at inamin ni Rex sa kanya, susubukan niya. Kung hindi yun maging maayos, magpapatulong siya kay Misha. Kapag nakipag-agawan ito kay Dean, hindi siya magpapatalo. Dahil unang-una, apelyido niya ang dala ni Dean. Mommy, milk? Naputo lang titigan nila ni Rex at binuhat niya si Dean at ipinagtimpla ng gatas. Tsaka niya ito dinala sa silid para makapwesto ng maayos. Sumunod lang si Rex. Kahit saan siya magpunta, sa lababo, sa harap ng Center Island, sa silid niya at hanggang sa paglabas, nakabantay ito sa may pintuan. Hindi pa siya handa na pag-usapan ng tungkol kay Dean, pero alam niyang hindi na siya pwedeng umiwas. Hinila siya nito palayo sa pintuan ng kanyang silid. Rex, ano ba? Hindi ito nakikinig hanggang sa makalabas sila ng main door. Ang bilis nitong maglakad na parang walang pilay. Ngunit hindi niya inintindi ang binti nito, kundi ang nag-iigting na bagang ni Rexor. Tell me, Cassidy, bakit kamukha ko si Dean? Tell me how. Sabihin mo, paano ko naging kamukha ang bata? Huminga ng malalim si Cassidy. Calm down, please. How can I calm down, ha? Paano ko kakalma? Sabihin mo, magkakilala na ba tayo maliban sa hospital? Are you the one of my fling? At nagkaanak tayo? Saan tayo nagkita? Sa bar? Tell me. Giit nito, ang lakas ng mga salita nito. Hindi rin mapakali. Kulang na lang, tulungan siyang magsalita. No. Then how? Paano nangyari na kamukhang-kamukha ko si Dean? Stop shouting, pwede ba? Fine, sasabihin ko na. Just stop shouting. Talagang mainitin ang ulo mo at nakakainis yun. Sobra. Natahimik ito, kaya siya naman ang nag-ingay. Wala akong alam na ikaw ang daddy ni Dean. Nagkataon lang na ikaw ang aalagaan ko. Daddy? Ako? Nanginginig ang tinig nito. Oo, bumuntong hininga si Cassie. Wala na siyang magagawa pa ngayon kundi ang sabihin ng totoo kay Rexor. But how? Si Sheila. Nang marinig iyon ni Rex, nanlaki ang mga mata nito. Ate ko si Sheila. Na ex-GF mo na inabando na mong gago ka. Hindi niya na napigilan ng sarili. Balik na naman lahat ng galit niya nang malaman niya mula sa mami niya ang tungkol sa nangyari sa kanyang ate. Where is she? Namatay na siya 2 years ago. Nagitla ito na hindi ito nakapagsalita nang marinig ang kanyang sinabi. Nang mamatay si ate, umuwi ako sa Laguna. Dahil hindi rin kaya ni mami na mag-alaga ng baby dahil sa sakit niya. Akong nag-alaga kay Dean, simula newborn hanggang ngayon. Inako ko ang responsibilidad na ikaw dapat ang gumagawa. Ang apelyido ni Dean, akin yon, kaya anak ko siya Rexor. Hindi nagsalita si Rex. Pagtingin ni Cassie, namumula ang mata nito. Any moment, tutulo na ang luha nito. Iniwan mo si ate dahil kay Misha na hindi ka naman mahal. Samantalang si ate, wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ka. Pero iniwan mo siya in an instant nang makita mo ang long time crush mo. How dare you? Sigaw niya sa mukha nito. Nanlalambot siya sa galit. I'm sorry. Sorry? Kay ate ka humingi ng sorry. Gusto niyang sabihin na buntis siya pero itinataboy mo siya. Dahil sa kahibangan mong wala namang katuturan. Kung sana hindi mo iniwan si ate, buhay pa siya ngayon. Pero dahil sa pagiging selfish mo, nawala siya ng maaga. Pinasadahan ni Cassie ang paa nito. Nahulog ang saklay nito. Nakakalakad ka? Hindi ito sumagot sa tanong niya. Kailan pa? A month ago.
Nang marinig yun ni Cassie, malakas na sinampal ito ng dalaga. Why did you lie to me? Are you crazy? Baliw ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Cassie. Nag-iigting ang bagang nito sa galit. Yeah, I think I am. Bakit mo to ginagawa? Ilang beses ko bang sasabihin, I love you, that's why. No way, hindi mo nga minahal si ate. Ako pa kaya na ilang linggo mo lang nakasama? I can explain everything about your sister and me. Aalis na kami ni Dean. Manluloko. Sabi ng dalaga, tsaka siya tumalikod. Ngunit hindi man lang siya nakahakbang ng kabigin ito ni Rex at ikinulong sa malalaking bisig. Ano ba, Rexor? You can't do that, Cassidy. Hindi mo pwedeng ilayo sa akin si Dean. I am his father. And I'm his mommy. Kung ganun, let's settle this then. Anong ibig mong sabihin? Magpakasal tayo. No way! Kung ganun, kukunin ko si Dean sa ayaw at sa gusto mo. No, you can't do that, Rex. I can, and I will. Isa lang ang paraan para manatili sa'yo si Dean, Cassidy. Pakasalan mo ko. Napatda ang dalaga sa kinatatayuan niya. Ano? Marry me, or I'll fight for custody of my son in court. Natigilan si Cassie. Paano siya napunta sa sitwasyong to? 1 week had passed. Hindi na kinausap ulit ni Cassie si Rexor. Gusto na ng dalaga na umalis na sa bahay nito, ngunit ayaw pumayag ni Rex. Binigyan siya nito ng 2 linggo para mag-isip sa sinabi nito. Hanggat wala pa daw siyang desisyon, hindi sila pwedeng umalis sa poder nito. Kinumpronta rin ni Cassie si Duray, ngunit sabi nito, sumusunod lang daw siya sa boss. Humingi ito ng sorry. Wala namang kasalanan si Duray, kaya hindi siya galit dito. Ang kanya lang, niloko siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayong araw ay aalis si Cassie. Pupuntahan niya ang ate niya sa Laguna at bibisita rin sa stepfather niya na ayon sa mami niya, buhay pa rin naman daw. Tsaka niya kakausapin si Misha. Mommy! Saktong lumabas si Cassie sa bukana ng kusina nang tawagin siya ni Dean. Nakabihis ito kaya nagtaka siya. Aalis kayo? Ayaw sana niyang magtanong, kaso ay bit-bit ni Rex si Dean. Ipapasyal ko si Dean. You're going with us, right? Kinuha niya ang bag sa ibabaw ng upuan sa kusina. Ipinasok niya ang cellphone sa bag at isinukbit iyon sa balikat. Ingatan mo ang bata. Hindi ako makakasama. May pupuntahan ako. I-text mo na lang ako kung may problema. At wag mo na akong hintayin. Baka sa hospital na ako magpalipas ng gabi. Inis niyang sabi. Hinalikan niyang bata bago umalis. Alam ni Cassie na sinusundan siya ng tingin ni Rexor. Para kasing may gusto itong sabihin sa kanya. Paglabas niya sa living room, naabutan niyang papasok si Duray at ang guard. May bit-bit na maraming plastic bag at brown bag. Nag-grocery yata sila. Parang sobrang dami naman. Aalis ka, Cassie? May pupuntahan lang Ate Duray. Tsaka siya lumabas ng pintuan. Malayo rin ang Laguna. Magdadalawang oras bago siya tuluyang nakarating. Dumiretso muna si Cassie sa bilihan ng mga bulaklak at kandila bago nagtungo sa sakay ng tricycle papunta sa simenteryo. Bitbit ang isang basket ng bulaklak at kandila ay lumapit siya sa puntod ng kanyang ate. Pero habang papalapit, nakita niyang may babaeng nakatayo doon. Nagulat si Cassidy nang mapagsino yun. Si Misha. Paano ito nakarating dito? Misha? Lumingon ito nang marinig ang kanyang boses. Pinahid nito ang luha at tuluyang humarap sa kanya. Hindi ko sinasadya, Cassie. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari sa inyo ni Rexor. I just want to help. Pero nagkamali ako this time. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Alam ko na. Sinabi sa akin ni Rex at pinapapili niya ako. Kung kasal o, idediretso niya sa korte ang parte kay Dean. Pasensya ka na. Tumulo ang mga luha nito. Hoy, wag kang umiyak. Ayos lang, buntis ka pa naman. Bawal kang umiyak. At saka paano ka napunta dito? Ang layo ng Maynila. Tiningnan nito ang puntod ng kanyang ate Sheila. Hinanap ko siya. Gusto ko lang humingi ng tawad kay Sheila. Hindi ko to nagawa noon. Nayakap niya na lamang si Misha. Hindi naman niya sinisisi si Misha. Kahit kasi siya, hindi niya alam na mangyayari ang bagay na ito. May plot twist pala ito, hindi siya na-inform. Sana mapatawad mo ko. Ginulo ko ang buhay mo dahil lang sa nais kong sumaya si Rex. Alam kong maayos na siya. Kaso humingi kasi siya ng tulong.
Ayaw ni Hendrix pero itinuloy ko pa rin. Sorry talaga. Tama na, makakasama yan sa baby mo. Ayos na please, huwag ka nang umiyak Misha. Ayos lang naman eh. Natahimik naman ito pero humihikbi-hikbi pa rin. Ipinatong niya ang bulaklak at nagsindi ng kandila sa ibabaw ng lapida ng kanyang ate. Nasa tabi niya si Misha at nakatitig lang sa bawat ginagawa niya. Noon pa, unang kita pa lang ni Rexay sa hospital, lagi kanyang bukang bibig sa akin. At nang makita ka daw niya ulit sa isang mall dito last month, nagpatulong siya sa akin na hanapin ka. Nahihiya daw siya. Ayaw ni Hendrix pero alam ko na desidido si Rex. Kaya tumulong ako. Kaya nag-practice talaga yon kung paano umakting ng makatotohanan. Mahal ka niya kasi. At kung sa tingin mo niloko ka niya, ginawa niya yon kasi mahal ka niya. Kaya sana bigyan mo siya ng pagkakataon kahit maliit na pag-asa lang. Hindi siya sumagot. Nitong mga nakaraang araw, may pakiramdam na si Cassie na mahal siya ni Rex pero napupuot siya sa ginawa nito sa kanyang ate. Kaya kahit may nararamdaman siya, pinipilit niya iyong itago. Baby, sabay silang lumingon ni Misha sa baritonong tinig na iyon. Si Hendrix pala ang kasama ni Misha. Akala niya kasi wala itong kasama. Hinalikan nito ang asawa sa labi at pumulupot ng kamay sa baywang ni Misha. Iyong isang kamay may hinugot sa bulsa. I think this is for you, Cassie. Nagtaka si Cassie. Ngayon lang kasi siya nito napansin at kahit kausapin, may inabot itong kapirasong papel. Read it, we need to go. Ngumiti si Misha. May pupuntahan ka pa ba? Sumabay ka na sa amin. Umiling si Cassie. Dadaan pa kasi siya sa hospital sa kanyang mami. Pag-alis ng mga ito, doon lang niya binuklat ang papel. Mahal na mahal kita, Rex. Pero may usapan tayo na hindi ako pwedeng ma-inlove sa'yo. Pero hindi ko maiwasan. Napakabait mo. Caring and gentleman. Buntis ako at ikaw ang ama. Sa huli, malalaman mo rin to. Sana mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Iiwan kita hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto kitang kalimutan at mabuhay ng panibago na wala ka. Sana makita mo ang happiness ng pag-ibig na hinahangad mo. Wala kang kasalanan. Ako ang tanging mali. Salamat, Rex. Sheila. Tumulo ang luha ni Cassidy. Nagtataka man kung paano napunta ang sulat ng ate niya kay Hendrix. Wala na siyang pakialam pa. Hindi pala siya dapat nagagalit kay Rex. Habang nasa taxi, panay ang tingin niya sa relo na suot-suot niya. Papadilim na rin. Nagtagal pa kasi si Cassidy sa hospital. Gising na ang kanyang stepfather. At mukhang bumait na ang gago. Masaya siya na hindi ito namatay. Pero masasaya siya kung makakauwi na siya. Excited na siyang umuwi. Sinubukan niyang tawagan si Rex gamit yung numero na ibinigay nito sa kanya. Pero cannot be reached ang phone nito. Hindi niya maiwasang mainis. Hindi alam ni Cassie kung bakit sobra siyang na-excite na makita ito. Siguro dahil wala na iyong galit at pag-aalala sa kanyang puso. Pagkababa ng taxi, halos patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakukonsensya siya sa ginawang pagsusungit kay Rex nitong mga nakaraang araw. Ngunit natigilan si Cassie nang may ingay siyang narinig. Halos mapatayo si Duray at si Kuya Doming na gwardiya sa harap ng pagkain nang siya ay makita. Kumakain ang mga ito sa dining, pati ang baby din niya ay kumakain. Nandyan ka na pala, Cassie. Mommy, eat ka. Eat you, mommy. Nilapitan niya si Dean at hinalikan ito sa noo. Kain ka lang, baby ko. Itinuloy naman ito ang paglamutak sa cake na nasa plato. Ma'am, kain po. Nginitian niya sila. Sige, okay lang. Napansin niyang maraming handa at may cake pa. Sino ang may birthday? Tanong niya. Nagkatinginan sila. Nagtaka naman siya. Hindi mo ba alam? Birthday ni Sir Rex. Mahinang sagot ni Duray. Mommy, birthday daddy. Sabi ni Dean. Napanganga siya. Nasaan siya? Nasa taas. Patakbo na siyang umakyat sa kwarto nito. Hindi niya alam, kaya ba nagyayaya ito kanina? Humahangos na binuksan ni Cassie ang pinto ng kwarto nito. But her heart broke nang makita niyang nakaupo ito sa gilid ng kama. Nakayuko at hawak ang ulo. Nakagat niya ang ibabang labi. Rex, nanginginig niyang tawag dito. Mabilis itong tumingin sa kanya. Napaiyak siyang tumakbo dito. Umupo siya sa kandungan nito at niyakap ng mahigpit si Rex.
Humahagulgulo siya. Nararamdaman niyang tila nanigas ito sa pagkakaupo at marahan na nilapat ang kamay sa likod niya. Why are you crying? Sinong umaway sa'yo? Hey, please answer me, Cassie. Pag-aalala nitong tanong, humarap siya dito at kinulong ang mukha nito ng dalawa niyang palad. Wala na siyang pakailam kung anong itsura niya dahil sa kakaiyak. Basta pinuno niya ng halik ang mukha nito. Hinalikan niya ito sa labi, sa pisngi, sa noo, sa tenga, sa ilong at sa leeg. I'm sorry. Rex, please, I'm sorry. I'm sorry. Tsaka niya ito hinalikan ulit. Nagtataka na ito pero gulat pa rin. Bakit ka nagsasorry? Kasi inaaway kita, sinusungitan kita, nasampal kita ng ilang beses. Kasi akala ko niloko mo si ate. Iniwan mo siya, inabando na. Lumakas pa lalo ang iyak niya. Pero narinig niya ang pagtawa nito. Kasi ayaw mo kong pagpaliwanagin, remember? The story had two sides. Tiningnan niya ito ulit. I know, I'm sorry. Ibinigay ni Hendrix yung sulat ni Sheila sa'yo. Tumango siya. Ibig sabihin mula iyon kay Rexor. Kaya pala hindi ko makita. Ayokong ipakita sa'yo yun dahil gusto kong ako magpapaliwanag sa'yo. Pero nangailam talaga siya. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya dito. I love you. Pero hindi niya na napigilan pa at siniil niya ito ng halik. Lahat ng emosyon niya, binuhos niya sa halik na yun. Happy birthday. Tumawa ito at hinalikan siya ulit. Pinakamasayang birthday ko to. Malambing nitong sabi sa kanya. Wala akong gift. Meron, si Dean at ikaw. I love you. I love you more, baby. At hinalikan niya ito ulit. Sorry nga pala sa mga sampal ko. Babawi ka mamaya. Wala bang kasal muna? Tsaka na matapos ng honeymoon. Isipin mo na lang na gift mo yun sa akin. Birthday ko naman, di ba? Natawa siya at hinampas ito sa dibdib. Kumain ka na ba? Tanong ni Cassie. Hindi pa. Hinihintay kita. Kakain na ba tayo? Halika na. Oh, kainin na kita. Tsaka siya nito hinila pabalik sa kandungan. Tumili si Cassie sa halik nitong ipinagkaloob sa panga niya. Mamaya na tayo kumain. Panindigan mo munang nanigas kong armas. Bulong nito sa kanya. Tsaka nito muling sinakop ang kanyang labi. Wala nang problema. Pwede niya na itong mahalin ng walang pag-aalinlangan.